Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Pagkagaling sa ospital ay sabay na inuwi sa mansyon si Carlos at Almira. At dahil umiiwas si Rafael kay Almira ngayon, si Albert ang abala sa mansyon dahil si Rafael ay binubuno na lang ang maghapon sa bukid. Napag-usapan nila na magpapagaling muna si Carlos at makakaikot na ulit ito sa hasyenda bago tuluyang iwan ni Rafael ang bukid. Hindi niya kayang pamahalaan ang lupang pag-aari ng ama na mag-isa dahil hindi naman niya kinalakihan ang pagtatrabaho sa bukid. Matapos uminom ng kape ay pinuntahan ni Albert si Almira sa silid nito. Hindi pa sila gaanong nakakapag-usap ng asawa mula nang isugod niya ito sa hospital. May 4 na katulong dito sa bahay. Gusto mo bang umuwi sa inyo o gusto mo magdala ng yaya mo dito sa mansyon? Tanong niya na hindi tumitingin kay Almira. Tinapos na rin niya ang pag-asang magkakaayos pa silang dalawa. Naka-file na rin naman ang annulment at harap na sila sa abogado sa mga susunod na araw. Hindi ko na kailangan ng katulong, Albert. Kaya ko naman ang sarili ko. Maselan ang pagbubuntis mo. Sabi ng doktor, paanong 3 buwan ka ng buntis pero hindi mo alam? Umiinom ka at naninigarilyo ka. Hindi niya napigilan ang magtaas ng boses dito. Huwag mo akong sigawan. Puro ka kasi Rafael. Kay Rafael na umiikot ang mundo mo. Tigilan mo na nga ang kapatid ko. Dahil kahit anong gawin mo, hindi na siya babalik pa sa'yo. Alam ko na yun, okay? Huwag mo nang ipagduldulan pa sa akin. Bakit sinabi mong siya ang ama ng batang dinadala mo? Puno ng hinanakit sa dibdib na wika niya rito. Once and for all, Almira, sino ang ama ng batang yan? Hindi mo kailangang akuin ang bata dahil naka-file na ang annulment natin. Kahit ilang beses kang mag-asawa, hindi ko ipapaako sa iba ang anak ko, Almira. Akin ang batang yan. Kahit ilang beses akong nagmukhang masama sa ibang tao, kayong dalawa lang naman ang naging karelasyon ko, Albert. Din ibigay mo sa akin ang anak ko pagkatapos mo makapanganak. Nang sa ganun ay malaya kang gawin kung ano man ang gusto mo at kung saan mo gustong pumunta. Dahil ang anak ko ay anak ko. Anak ko rin siya, Albert. Kung gayon, nasa sayo kung ano ang gusto mong buhay na ibibigay sa kanya. It's either you stay so you can be with the child or you will leave this house alone. Tumalikod na siya kay Almira at lumabas na sa silid na gamit nito. Sa pasilyo ay nakasalubong niya si Rafael. Nagiging matapang ka naman sa kanya. Sita nito na marahil ay narinig ang pagtataasan nila ng boses ni Almira. Hindi ko na alam kung paano ko pa siya tatratuhin, Rafael. Matagal na akong naging sunod-sunuran sa gusto niya noon. Ngayong anak ko na ang pinag-uusapan. Paano siya nabuntis kung hindi naman maayos ang pagsasama ninyo? Isang mapait na ngiti naman ang pinakawalan niya. Tumawa naman ang kapatid sa sinabi niya. Mabuti ka pa. Magkakaroon ka ng ipipresenting apo. Kailan kaya ako? Nangako ka na hindi mo ako iiwan dito hanggat hindi ko pa nakakayanan ang trabaho sa bukid, hindi ba? Paalala niya sa kapatid. Huwag ka mag-alala dahil maayos naman ang kalagayan ni Camila sa distilleria. Kasama niya naman si Kali. Kali? Bakit nandoon si Kali? Kilala mo ang best friend niya? Palagi niyang kausap ang mokong na yon. Baka mamaya dumidiskarte na yun sa asawa ko. Muntik na siyang maubo sa lantarang pagsiselos naman ni Rafael sa kaibigan ni Camila. Kali is a gay.
Hindi nga lang halata kung hindi mo tititigan talaga. 1 linggo na lang. Ibibigay ko na sa'yo ang susi ng kondo ko. Handa ka na bang manirahan sa syudad? Kahit sa Alaska pa kami tumira ni Camila, hindi ko uurungan yon. Tinapik naman niya ang balikat ng kapatid na umupo sa silya pagdating nila sa komedor. Matutupad mo na rin ang pangarap mo na magkaroon ng sariling kumpanya, Rafael. Yun nga lang, ikaw na ang magpapalago. Kaya siguro hindi inadya ng Diyos na umunlad ang negosyo ko dahil inagaw ko lang talaga yun sa'yo. Nakatadhana ka talaga dito dahil ikaw ang totoong Sullivan Albert. Marahan siyang umiling rito. Alam niyang nagkaroon ng insekuridad si Rafael na maging isang Sullivan dahil na rin sa kagagawan niya. Huwag mo na ulit sasabihin yan dahil magtatampo ang Papa Rafael. Iniwas naman ng kapatid na salubungin ang mga mata niya. Alam mo naman na ikaw ang panganay niya at hindi niya kailanman iniisip na ampun ka niya. Mas nagpakaanak ka nga kay Papa kaysa sa akin, Rafael. Inihain ng katulong ang tanghalian. Naloko na talaga ng tuluyan si Rafael kay Cassandra nang makita ang pagkain inihain ng katulong. Wala na ba tayong ibang uulamin kung hindi menudo? Bakit? Masarap naman na. Sagot naman ni Rafael kaagad na sumandok. Itanong mo nga sa Ma'am Almira mo kung gusto niya ng menudo o gusto niya ng sinigang. Utos naman niya sa katulong. Tawagin mo na rin ang Papa para sabay-sabay na kami magtanghalian. Concern ka pa rin naman pala kay Almira. Tudyo naman ni Rafael sa kanya. Inaalala ko nung bata pa tayo. Tama lang naman na alagaan mo ang asawa mo, Albert. Alam mo namang kulang sa arugayan. Sabat naman ng papa nila nang bumungad sa komedor. Papunta daw siya sa Amerika. Totoo ba? Tanong naman ni Rafael. Hindi siya pwedeng umalis dahil maselan ang ipinagbubuntis niya. Tama, at mai-stress lang siya doon dahil hindi naman siya pinapansin ng mama niya. Isama mo na lang kaya siya sa bukid. Paminsan-minsan para hindi naman siya maburo dito sa bahay. Suhestyon naman ng papa niya. Hindi ko pa nga alam kung kaya kong pamahala ng bukid, Papa. Paano kung ito naman ang hindi ko mapaunlad? Hindi ko alam kung sapat ang 1 buwan para maituro sa akin ni Rafael ang lahat na natutunan niya sa loob ng mahabang panahon. Nandito pa naman ako. Huwag ka mag-alala dahil mababait at maasahan naman ang mga tauhan natin sa asyenda. Wika naman ng papa niya na makitang nag-aalala siya. Huwag mo nang idagdag sa alalahanin ng kapatid mo ang pamamahala sa bukid para naman makapag-concentrate siya sa bago niyang kumpanya. Balikat naman niya ang tinapik ni Rafael para bigyan siya ng lakas na loob nito. Relax, padadalhan kita ng maraming alak dito para lumakas ang loob mo. Biro naman ito. Kung si Rafael ay excited na mamahala sa distilleriya, siya naman ay napupuno ng agam-agam na kaya niyang ipagpatuloy ang magandang ani ng hasyenda. Nang matapos ang tanghalian ay pinuntahan ulit niya si Almira na hindi lumalabas ng silid. Hindi niya matiis na hindi ito puntahan sa kabilang pangako niya sa sarili. Nakakalimutan na niya ang pagmamahal niya dito. Dumabas ka para makalanghap ka naman ng sariwang hangin. Okay na ako dito. Umiiyak ka ba? Tanong niya na mahimigan ang paghikbi nito. Napilit itinatago sa kanya. Lumapit siya at pilit na inangat ang mukha ni Almira. Puno na ng luha ang pisngi nito na gusto niyang murahin ang sarili dahil puro kasungitan ang ipinapakita niya rito. Okay nga lang ako. Isinubsob nito ang mukha sa unan. Ano na naman ba ang problema mo? Wala, lumabas ka na. Hindi ka dapat iyak ng iyak dahil makakasama sa anak natin. Nagiging makasarili ka na naman. Hindi naman ito sumagot at pinilit na pigilan ang pag-iyak. Palabas na siya ng silid nang bumukas ang pintuan at dumating ang katulong. Ano ang problema, Maria? Nagpapahanap ho kasi si Ma'am Almira ng buko. Kaso ho, wala hong aakyat eh. Wala ho si Ma'am Kulas. Buko? Bakit gusto mo ng buko?
Lumingon naman siya sa asawa. Naglilihi ho, hindi ba? Si Maria naman ang sumagot. Kanina pa madaling araw gusto ng buko. Wala naman hong makakaakyat. Umiiyak na nga ho si ma'am. Ayaw kumain ng kahit na ano. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Ang katulong ang pinagilitan niya dahil baka umiyak na ulit si Almira kapag binalingan niya ito. Magpapatawag ka ng 2 tauhan sa bukid at ipatumba ang puno ng niyog sa tabi ng koral. Napakaraming buko sa hasyenda. Hindi kayo makagawa ng paraan. Lumabas siya ng silid habang si Maria naman ay patakbo naman na lumabas din para sundin ang iniutos niya. Bumalik siya sa silid at nakitang nakadapa naman ulit si Almira na hindi ginalaw ang ipinahatid niyang minudo. Bakit hindi ka kumain? Hindi ako nagugutom. Ganyan ba talaga katigas ang ulo mo? Buko nga ang gusto ko. Hindi ka pwedeng kumain ng buko nang walang laman ang tiyan mo. Kakain ka ba ng minudo o ipatatanggal ko yang bata sa sinapupunan mo para ilipat sa matres ng iba? Napilitan itong bumangon sa katidungo ang nightstand kung saan nakalagay ang tray ng pagkain. Lumabas siya ulit para puntahan ang mga tauhan na magtutumba ng puno ng niyog. Sa dinami-dami naman kasi ng mabungang puno sa hasyenda na halos abot kamay lang. Iyon pang matayog na buko ang naisipang paglihian. Ang hirap talaga intindihin ng mga babae. Dumating ang kaarawan ni Albert, pero hiniling nito na isang maliit na salo-salo lang ang magaganap sa hardin. Kinabukasan naman ang paghaharap nila dahil tuluyan ng hahatiin ni Carlos ang hasyenda sa kanilang dalawa at ang pagbibigay ng maliit na parte ng bahay at lupa para naman sa mga trabahador. Sinamahan niya ang papa niya sa umagang iyon sa paglilibot sa bukid. Hindi niya alam kung anong buhay ang dadatnan niya sa Maynila at kung paano haharap kay Cassandra. Sobrang pananabik na ang nararamdaman niya sa asawa. Kailangan lang talaga niyang masiguro na maayos ang kalusugan ng papa niya bago siya umalis at panatag na si Albert bilang isang bagong tagapamahala sa mansyon at sa bukid. 45% ang pareho nilang shares ni Albert. Pantay sila sa ari-arian at pantay sila sa karapatan sa buong hasyenda. Ang 10% ay napagkasunduan nilang mapupunta sa mga tauhan na halos doon na nakatira. Hindi ko pa naman natutupad ang nakasaad sa testamento, papa. Wika niya habang naglalakad sila sa mahabang palayan na ngayon ay tuyot na ang lupa dahil sa katatapos lang na anihan. Hindi pa kami legal na mag-asawa ni Cassandra at lalong wala pa akong anak. Kailan mo pa dapat pakinabangan ang lupang pinaghirapan mo sa loob ng mahabang taon? At sa tingin ko naman ay hindi na rin magtatagal ay iuwi mo na rito si Cassandra at buntis na siya. Hindi ko na yata mahihintay ang araw na yun, anak. Kinakabahan ho ako. Pag-amin naman niya, malayong malayo ang Maynila sa buhay dito sa La Union. Ganyan talaga ang buhay, anak. May mga pagkakataon na kailangan natin tanggapin ang hamon sa atin. Lagi mo lang tatandaan na anuman ang mangyari, may tahanan at pamilya kang uuwian dito. Kung hindi lang naman kay Cassandra, ay hindi niya gugustuhin pang umalis. Masarap pa rin sa kanya ang tanawin, ang pagsikat ng araw sa umaga, kahit pa may masakit na pangyayari siyang naranasan roon. Ang lugar na ito pa rin ang hahanapin ng puso niya tuwing sasapit ang dapit hapon. Maraming salamat ho sa lahat ng pagmamahal at pagtanggap ninyo sa akin, papa. Ako ang magpapasalamat, Rafael. Alam kong kahit hindi ka dumating sa buhay ko noon, ay ganoon pa rin ang klase ng pagpapalaki ko kay Albert. Hindi ko kakayaning harapin ang hamon ng isang ama na ang anak ay may sama ng loob sa magulang. Sa maraming pagkakataon ay ikaw ang nanindigan para sa akin sa harap ni Albert. Maraming salita na hindi ko kayang ipaunawa sa kanya, pero nagawa mo. Hindi ko alam kung kaya kong ayusin ang relasyon namin tulad ng ganito kung wala ang tulong mo. Kumusta na ho siya? Hindi rin ang trabaho sa bukid ang kinagawian niya. Pareho kaming nangangapa sa dilim simula sa araw na ito.
Mas naging malawak ang pangunawa niya sa maraming bagay. Sa tingin ko ay malaki ang naitulong ng pagbubuntis ni Almira sa kapatid mo. Hindi na ho ba talaga magkakaayos ang dalawang yon? Hindi ko rin alam. Kung ako ang tatanungin, ay gusto kong hilingin sa kanila na kalimutan na lang ang nakaraan at magsimulang muli sila. Pero matapos kong panghimasukan ang buhay pag-ibig mo, hindi ko na gustong saklawan pa ang desisyon nilang dalawa. Baka naman ho makikinig si Almira sa inyo. Kung mayroon mang pinakikinggan si Almira, ikaw yun, Rafael. Hindi pa ba kayo nag-uusap? Marahan siyang umiling rito. 2 linggo na siyang umiiwas sa dating kasintahan dahil ito ang dahilan kung bakit nagkahiwalay sila ng asawa niya sa ngayon. Buntis si Almira, Rafael. At ikaw na rin ang may sabi na aalis siya papuntang Amerika. Panahon na siguro para magkapatawaran kayo. Naging mabuting magkaibigan naman kayo bago nangyari ang lahat ng pananakit niya sa kalooban mo. Kakausapin ko ho siya bago ako umalis. Iniwasan ko lang naman ho siya para na rin sa katahimikan naming lahat. Hindi ko rin gustong dumagdag sa alalahanin ni Albert. Ngayong sinasanay pa lang niya ang sarili sa bukid. Maraming salamat, anak. Umakbay ang papa niya sa kanya. Saka pinunasan ng panyo ang gilid ng mga mata nito. Matatagalan pa bago ko makakasanayan na hindi ikaw ang makikita kong nangangasiwa sa bukid. Hindi ka pa man umaalis, nangungulila na ako sa'yo. Huwag niyo hong pabigatin ang kalooban ko. Pabiro naman niyang wika rito. Kapag hindi ako umalis, magiging matandang binata na talaga ako at hindi na magkakaanak pa. Gusto niyo ho ba yon? Marami namang kadalagahan dito sa La Union. Sagot naman ng ama na pilit na ngumiti sa biruan nila. Ano ba ang tipo kong babae? Ipapasuyod ko ang buong bayan para mahanap ang babaeng mayroong ganoong katangian. Isang matamis na ngiti ang ibinigay niya habang nasa balintataw ang magandang mukha ni Camila. Wala na hong makakapasok sa puso ko dahil nakaukit na si Camila dito. Siya lang ang gusto ko at wala nang iba. Si Albert na lang ho ang hanapan ninyo dahil kailangan maghilom kaagad ang sugat sa puso niya kapag nag-grant na ho ang annulment nila ni Almira. Nang makabalik sila sa mansyon ay inayos na niya ang mga gamit na dadalhin niya sa Maynila. Ang kondo ni Albert ang gagamitin niya pansamantala habang hindi pa siya nakakahanap ng sarili niyang kondo. Hindi siya masasama ng kapatid dahil hindi nito pwedeng iwanan si Almira na nasa masilang paglilihi at ang papa nila na kailangan din laging may kasama kahit saan magpunta. Nasa veranda si Almira na madaanan niya habang hinahanap niya si Albert. Nakatanaw ito sa malayo na tila ba hindi rin napansin na lumapit siya at umupo sa tabi nito. Paalis na ako bukas. Ikaw na muna ang bahala kina Albert at papa. Panimula niya rito. Sandali lang siyang nitong nilingon. Akala ko'y aalis ka nang hindi ako kinakausap. Mababaliw na yata ako dito. Kahit si Albert ayaw akong kausapin. Gusto niya itong damayan at bigyan ng simpatya. Pero hindi niya alam kung papaano. Hindi niya gustong mabigyan na naman ng ibang kahulugan ang pagmamalasakit niya rito. Sinaktan mo ng labis si Albert, Almira. Ano ba ang nangyayari sa'yo? Hindi ko inaasahan na sa ganito lang mauuwi ang pagmamahalan ninyo. Itinaas ni Almira ang 2 paa sa sofa. Saka niyakap ang binti nito na para bang kumukuha lang ito ng lakas mula roon dahil wala itong aasahang iba. Alam na natin lahat yon. Ang gusto kong malaman ay kung ano ang laman sa puso mo sa ngayon, Almira. Sandali itong nagpunas ng luha sa gilid ng mga mata bago muling niyakap ang mga binti nito. Mula pagkabata ay humanga na ako sa iyo, Rafael. Pakiramdam ko, ikaw ang magbibigay sa akin ng seguridad dahil lagi mo akong ipinagtatanggol sa mga kaaway ko noon sa high school. Didn't I give you security you need? You did.
Pero siguro, dahil dito lang sa bukid umiikot ang mundo mo. Nasabik ako sa buhay sa labas ng hasyendang ito. Hanggang dumating nga si Albert. Inakit niya ako. Hinayaan kong matukso ako. Kahit alam kong masasaktan ka. Huwag mo nang intindihin kung ano ang nangyari sa relasyon natin. Pagliliwanag niya rito. Tapos na yun at napatawad na kita. Pero ang sa inyo ni Albert hindi pa tapos. At may pag-asa pa. Iyong maaayos kung gugustuhin ninyong dalawa. Malayo ang katangian mo sa kanya, Rafael. Tama ba na ikumpara mo kaming dalawa? No. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Pero nanibago ako ng si Albert na ang karelasyon ko. Parating siyang busy. Lahat ng kilos dapat mabilis. Palagi din siyang wala dahil kailangan niyang magpabalik-balik sa Maynila. Nagkaroon ako ng insekuridad. Dahil alam ko bang maraming babae sa syudad at pwede siyang matukso kahit anumang oras. One fight led to another and another. Ganoon naman tayo noong una, hindi ba? Pilit siyang ngumiti para pagaanin ang pag-uusap nila. Selosa ka pa namang girlfriend. Lahat ng lalapit sa akin noon pinagseselosan mo. Ganoon nga siguro talaga kapag wala kang kinakapitang totoong pamilya. Mapait itong ngumiti sa kanya. Si Papa at si Uncle lang naman ang totoong nagmamahal sa akin. Pero lagi rin silang wala. Hindi mo pa rin nasasagot ang tanong ko, Almira. Totoo bang ako pa rin ang nasa puso mo? Kinakabahan siya sa isasagot nito dahil masasaktan siya para kay Albert. Binibigyan mo ako ng kapanatagan, Rafael. Yung kahit ikaw ang nasusunod sa lahat ng bagay. Siguradong akong sa akin ka lang nakatingin. Na sa akin lang umiikot ang mundo mo. Hindi ba ganoon din kay Albert? Barahan itong umiling sa kanya. Lagi akong may takot na anumang oras ay hindi na ulit ako ang babaeng gusto niya. Ni hindi ko nga alam kung totoong mahal niya ako o ginamit lang niya ako para maghiganti sa'yo. Mahal ka niya, Almira. Ako na nagsasabi sa'yo. Kung kaya mong isalba ang relasyon ninyo, gawin mo alang-alang sa magiging anak ninyo. Hindi ko alam, Rafael. Hindi ko nakikita sa kanya ang nakikita ko sa'yo. Kung paano mo pinagsisikapan na tanggapin ka ulit ni Camila. Kung hindi lang sa batang dinadala ko, baka hindi na niya ako tingnan. Isang malalim na buntong hininga naman ang pinakawala niya, habang si Almira ay nanatiling emosyonal. Kailangan ni Albert na maghinay-hinay sa pagpapaiyak dito dahil baka makunan pa ito. Hayaan mo at kakausapin ko si Albert na iwasan ang pagiging mainitin ng ulo. Gusto niyang iwanan ko ang bata sa kanya pagkapanganak ko, Rafael. Umiling ito habang panay ang pahid ng luha nito. Akin ang anak ko. Ito lang ang masasabi kong sa akin na hindi makukuha kahit ninuman. Hindi gagawin ni Albert yun. Pagbibigay naman niya rito ng katiyakan. Salamat, Rafael. Pakihingi mo ako ng tawad kay Camila sa pagsira ko sa pagsasama ninyo. Sasabihin ko, tumahan ka na dahil hindi makakabuti sa bata. Kakausapin ko na rin si Albert na ayusin ang pagsasama ninyo. Huwag na, Rafael. Hindi ko na ipipilit ang sarili ko kay Albert. Tama naman ang sinabi ng lahat ng tao sa akin. Hindi ko deserve maging masaya pagkatapos ng ginawa kong kasalanan sa iyo. Almira, habang buhay kong dadalhin sa dibdib ko ang ginawa kong gulo sa inyong magkapatid. Sinabi ko naman sa iyo na wala na sa akin yon. Minsan kailangan talaga nating pagdaanan ng sakit para ma-realize natin na hindi tayo para sa taong iyon. Kung hindi mo ako sinaktan, hindi ko mapagtutuunan ng pansin si Camila dahil sa iyo pa rin iikot ang mundo ko. Masaya ako para sa iyo, Rafael. Tumingin ito sa kanya na may luha na rin sa mga mata. Hindi tulad ko na sa kabila ng katapatan at pagmamahal mo ay nagawa pa kitang saktan. Huwag mong tingnan ang sarili mo na parang ganyan, Almira.
Please. Aalis kami dito kapag nakapanganak na ako. Sasaktan mo uli si Albert kapag ginawa mo yan. Sooner or later, ay makakahanap din siya ng babaeng nararapat para sa kanya. Hindi ko nahihintay na itaboy paniya ako. Pero sa akin ang anak ko, Rafael. Sa akin lang ang anak ko. Nang matapos niya makipag-usap kay Almira, ay hinanap naman niya si Albert. Nasa silid na ito ng pinag-aaralan ang financial status ng hasyenda. Totoo ba na gusto mo lang kuhanin ang bata kay Almira? Kaya mo siya dito pinapatira? Hindi ako papayag na mawala sa poder ko ang anak ko. Yun ang sinabi ko sa kanya. And what about her? It's up to her. Kung mananatili siya dito o aalis siya. Pero kung aalis siya, iiwan niya ang anak ko. Binablockmail mo ba ang asawa mo? Naningkit naman ang mga mata niya sa kapatid. Kahit paano ay hindi rin niya gustong magdusa sa Almira. Kapag kinuha ni Albert ang bata dito, maaring manatili siya dito hanggat gusto niya, Rafael. Pero may kapalit kapag iniwan niya ako. Napailing naman siya kay Albert. Mataas din ang pride ng kapatid niya, lalo na ngayon na nasaktan ito ng labis. Ewan ko sa iyo, Albert. Isang simpleng I love you. Do you love me too? Idinaan mo pa sa pambablackmail. Huwag mo na kaming intindihin ni Almira. Ang isipin mo ay kung paano haharap kay Camila bukas. Handa ka na ba? Pinakawalan niya ang bigat at kaba sa dibdib niya. Ang totoo'y hindi niya alam kung paano ihaharap ang sarili bukas kay Camila. Susi ng kondo at susi ng kotse ko sa kumpanya. Iniabot niya ang 2 susi pagkatapos ay isa pa. Ito naman ang susi sa opisina ko. Ibinilin ko na kay Darwin lahat ng dapat ituro sa'yo. Ikaw na ang bahala sa iba. Kailan ka ba pwedeng lumuwas sa Maynila? Hindi ko pwedeng iwan ang hasyenda dahil wala ka, Rafael. Mas madali sa'yo na umuwi dito kaysa ako ang luluwas doon. Isama mo si Camila at Kali sa pagbabalik mo dito. Bakit si Kali? Sa tagal mong hindi nakita ang asawa mo, hindi mo na mapaghihiwalay ang 2 yon. I just found out na doon nakatira si Kali kina Camila. Bakit ngayon mo lang sinabi? Relax. Tinapik nito ang balikat niya habang dala ang pilyong ngiti. Diyan natin masusukat kung mas mataas ang karisma mo kaysa sa mga taga Maynila. Doon na siya nakaramdam ng insekuridad. Isa lang naman siyang probinsyanong maninirahan sa syudad. Sa unang pagkakataon, hindi ba siya ikahihiya ni Camila?